Matapos buksan ng bypass, ang linya na konektado sa negative. Tingnan niyo, si Professor Miguel. Gwapo pa rin. Grabe siya. Kung pwede lang, gusto kong maging kanyang... Mag-ingat. Naintindihan nyo? Hello? Nasaan ka na? Alam mo naman kung gaano kahirap kumuha ng slack kay Professor Miguel. Kung hindi ka pa darating, aalis na siya. Ikaw talaga. Bakit ka nag-aalala? Ang hindi nakakaalam. Akala ko anak mo siya. Ang klase ngayon ay tapos na. Magpahinga na kayo. Malapit nang matapos. Malapit na. Si Professor Miguel lang ang makakapag-opera. Ikaw ang bahala sa kanya. Pasensya na po. Hatid nyo si Carlos sa korte! Miguel, huwag kang mag-alala. Sigurado mapapatotoo si tatay para kay tito. Tatay. Carlos de la Cruz, magpapatotoo ka! Carlos de la Cruz. Ginamit ko ang posisyon sa pamamagitan ng paglabas. Datos para kumita. Tatay. Hindi pwede. Carlos de la Cruz! Walang katotohanan! Walang kasalanan si tatay! Siya ay inosente! Alisin ang maingay sa korte! Bitawan niyo ako! Mika. Tatay, bakit ay magbago ng salaysay? May nagbanta ba sa'yo? Carlos, nagbago ka na sa laysay. Wala kang pinag-aralan na moral. Huwag kayo maniwala sa kanya. Hingin ko ang uling investigasyon. Maria, ikaw ang bahala para kay tatay. Hindi siya ganyan. Miguel! Bigyan mo ko ng oras. Ako ang bahala. Maria. Miguel! Maria. Miguel! Maria. Miguel! Bakit naging ganito? May dala ka ba ng medical records? Palagay ko, si Professor Miguel ay... Si Miguel... Siya ang aking kapatid na sinabi ko sa'yo. Siya ay kawawang single mom. Siya ay mahirap na single mom. Single? Kunin mo ang chart. Professor Miguel. Umalis nang walang paalam. Si taong gulang na ang anak. Mabilis din. Siyempre, para lang, makita kayo, ang kapatid ko, naglakad ng matagal. Professor Miguel, ang bata, para sa akin parang anak ko. Ituring niyo na lang. Para sa akin, tulungan niya siya. Malubang sakit ng puso. Ang mga ito, walang ginawa na operasyon. Nagpunta kami sa buong bansa, pati sa ibang bansa. Pero walang doktor ang tumanggap. Ang operasyon. Shifing oras pata. Ang tsansang mababa. Hello, may klase ka diba? Kayo muna. Paalam, Professor Miguel. Chief Miguel, naiintindihan ko na ayaw mo tulungan ako. Ngunit ang bata. Miss De La Cruz, hindi mo kailangan gamitin ang bata para pilitin ako. Pasensya na. Hindi ko sinadya. Kung pwede operasyon, kailangan pa konsultasyon. Ipapaalam ko sa'yo. Kung may balita, ipapadala ko kay Paolo. Wala kang ginagawa. Huwag ka na pumunta. Kuya, kailan ka tititig? Walang sasakyan man lang. Ang buhay na pinili mo pag-iwan sa akin. Hatid siya? At anak na siya. Ipagtatanggol mo pa rin?
O baka... Taba mo lang. Okay. Ngunit huwag mong kalimutan, nasa kulungan pa si tatay. Maria, Miguel. Salamat, Tito. Ikaw talagang mabait. Angel. Tita Maria. Angel. Nasaan si nanay? Bakit ikaw lang dito? Nanay, hinila ng ating nurse. Tita Maria. Oh, kailan kaya ako makakalabas dito? Huwag matakot, Angel. Si Professor Miguel ay pumayag na operahan ka. Malapit na tayong makauwi. May balita. Ipapadala ko kay Paolo. Huwag ka na pumunta dito. Itong taon na, galit pa rin siya sa akin. Nanay. Sabi ko na nga, ako na nga bahala dito. Kitang-kita na, pagod ka na. Halika. Maria, pumayag ba si Professor Miguel? Opo. Medyo komplikado ang sitwasyon. Antayin pa ang resulta. May problema ba? May sinabi pa ba siya? Grace, si Professor, si Miguel, parang iniisip niya na si Angel ay anak ko. Miguel? Magagalit ba siya? Huwag kabahan. Hindi siya ganon. Ipapaliwanag ko sa kanya. Grace, nanay. Grace. Yakap, nanay. Angel, miss na kita. Bakit ka nandito? Grace, patayin mo man ako. Hindi ako aalis. Kung gusto mong bumalik, gampanan ng tungkulin. Sumama ka sa akin, magbayad ng biyo ni Angel. Opo. Angel, magbabayad muna tayo. Okay ba? Ang pasyente may sakit sa puso at may transposisyon. Napaka-espesyal. Umuwi na si Opo. Anjo. Magpakabait ka muna. Sumama kayo kay tatay. Angel, sandali lang. Papayuhan ka ni tatay magbayad. si Roberto Villanueva. Siya ba ang pinili ni Maria? Maria, ang pag-alis mo noon ay para maging Maria Villanueva. Chief. Umuwi na tayo. Tara! Alagaan mo na siya. Magbabayad muna ako. Kuya, may mukha pa siyang bumalik. Naalala ko pa lahat. Walang paliwanag. Biglang nawala na lang. Pinangarap mo pa siya 7 taon. Palibasa, ng asawa at nagkaanak na... Kuya, mas malala pa. Pinapanggap niyang single mom si Grace para manloko ng tao. Sa tingin ko, iniisip niyang mahal mo pa siya. Gustong gamitin ka para sa anak niya. Tama na. Kuya, bakit hindi? Kung hindi kita nakita sila mag-ama, masaya na. Wala ka pa ring Umalis. Kuya. Oh... Doktor, tanong ko lang, ang operasyon ni Angel, kumusta na ang paghahanda? Hindi ba sinabi ko na hindi ko kayang gawin ng operasyon? Ah, ganun ba? Sumang-ayon sa Chief Miguel. Chief Miguel, kailangan mong tanungin siya mismo. Doktor, pwede po kayo na magtanong? Ako kasi, hindi ko kaya lumapit. Bakit hindi mo kanya lumapit? Busy si Chief Miguel. Hindi ko siya makontak. Doktor, ako kasi. Nahanap din kita. Ah, kunin mo. Balik sa mayari. Hindi ito akin. Huh? Ikaw yan, di ba? Miguel. Huwag nang mawala ulit. Wala. Walang anuman. Ako si Bayani.
Hello? Chief Miguel, tayo ay makita. Miguel. Hi, ako. Mahal kita. Kilala kita. Kilala na kita ngayon. Miguel, para sa'yo. Sa may-ari. Anong tawag mo sa akin? Pasensya na, Chief Miguel. Nasaan ang gamit? Akin yan. Pupuntahan ko ang pulis. Wait lang. Bakit nandito pa to? Miss De La Cruz. Gustong-gusto mo mangjalan. Hindi. Walang problema. Miguel. Ang operasyon ni Angel, kailan maaring isagawa? Ang kalagayan niya lalong lumalala. Sana pwede na... Tama na, Miss De La Cruz. Pumunta ka sa ospital at tingnan mo kung ilang tao ang nangangailangan. Bakit ang buhay ni Angel ang mas mahalaga? Hindi, ako... Chief Miguel, mali ang pagkakaintindi mo. Nag-aalala lang ako. Bilang doktor ni Angel, ang iyong pasyente... Miss De La Cruz, gagamitin mo ang konsensya ko? Gusto mong magpabor? Pwede. Ngunit, bilang kapalit, Nasaan ang iyong tapat? Miguel. Hindi akin si Angel. Walang kasalanan siya. Ang problema natin, huwag mong idamay siya. Nilalaro niya ang pagmamahal mo. Gusto kanyang operahan ng anak niya. Maria, sa tingin mo ba ako bobo? O sa tingin mo ako walang integridad na doktor? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Umalis ka. Sa nangyari dati, kami ang may kasalanan. Magtiwala ka. Tiwala lang. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Oras na para uminom ng gamot. Ganon pa rin na yon. Hindi siya umiinom hanggat hindi ka nakakauwi. Sige na, magtrabaho ka na. Tatay, na po. Nandito ka na, Baby Maria. Tatay, Ngayon, nakita ko si Miguel. Patawad, Ana. Nung dati, kung hindi nagkasira ang kumpanya, baka ikaw at si Miguel ay kasal na yon. Tatay, ang sumunod sa proseso, buo ang ebidensya. Sa pangalawang paglilitis, bakit biglang nagbago ang iyong salaysay? Matapos ang kaso, bakit pa ninyo ako bansa? Tatay, 7 taon na. Hanggang kailan mo ako lilihiman? Sa nangyari dati, wala kaming inosente. Baby Maria, pag may time, puntahan mo si Tito Miguel. Kuya, ang trabaho mo pwede naman magpahinga. Bakit ka dito? Di maganda ang kalagayan ni tatay. Pinapuntahan niya ako si Tito Miguel. Huwag ka na magpakaawa dito!
Kung hindi lang si Carlos, nagpabintang, hindi makukulo si tatay, hindi magkakasakit si nanay. Ang Santos, hindi sa ganitong sitwasyon. Humalis ka! Hindi kita gustong makita dito! Ingat! Ay, Diyos. Miguel! Walang buhay. Wala kang pakialam. Hati kita. Miguel, bitawan mo. Sumakay. Maliangdan. Sabi ko, hindi itong direksyon. Alam ba ni Roberto na nakikipag-ugnayan ka pa rin sa akin? Ka dito para bisitahin ang tatay ng ex-fiancé mo. Anong sinasabi mo? Si Roberto Villanueva. Noon siya deserving na iwan mo ako. Pero ngayon, nag-bankrupt. Biglang naging mahirap. Ano naman ang pakialam ko? Bakit? Nasaktan ka ba? Miguel, huwag kang sarcastic. Let me ask you, hit mo ba na nag-backtrack si tatay? O dahil iniwan kita? Maria, alam ko pa rin. Na ikaw at tatay mo, sa akin at tatay ko, ang ginawa niyo. Bitawan mo. Ginagawa mo? Alam ba ni Roberto na ang doktor ng anak niya ay ang lalaki naging jowa mo ng 4 na taon? Alam ba niya na tayo dati? Bitawan mo ako! Magpanggap ka pa. Hindi ba ito ang gusto mo? Ginamit mo lang si Angel para lapitan ako. Walang hiya! Maria. Para sa'yo, Angel. Maria. Alam mo ba? Kanina lang namin nalaman. Ang operasyon ni Angel ay nakaschedule na... Wow! Di ko alam paano magpasalamat. Maraming gawain at nagkasakit pa. Kung hindi dahil sa'yo, di ko talaga alam ang gagawin. Walang anuman. Anong sabi ni Angel? Para na rin siyang anak ko. Ikaw talaga. Lagi mong iniisip ang iba. Di mo iniisip ang sarili mo. Yung pagkikita niya ni Ate Ramos, ano nang desisyon mo? Di naman kasi ako may time. Siya ka pa, sa ganitong bagay, mas mabuting hayaan na lang. Walang hayaan lang. Kayang buhayin ang buhay. Kung di ka kikilos, walang lilingon. Ganto na lang. Ngayon na lang. Ngayon mismo. Ha? Okay, naset na ang lokasyon. Kausap ko na si Ate Ramos. Naayos na lahat. Abangan ko ang balita. Okay. Alis na ako. Chief Miguel, sa nangyari kay Angel, salamat po. Ako at ang nanay niya naglibot na sa buong bansa, halos lahat ng malalaking ospital. Yung mga doktor na yon, walang... Buti na lang, Chief Miguel, kayo mismo ang kumilos. Walang hanggan ang pag-asa. Para po sa inyo. Toto po, ang asawa ko nung nakaraan dahil dito nag-away kami. Buti na lang, di ako sumuko. Nabawi ko siya. Sabi mo, pagdating sa paghingi ng tawad, dapat tayo ang gumawa. Tama, di ba? Chief Miguel? Di pa kayo kasal, di ba? May girlfriend na po ba?
Chief Miguel, mag-lunch tayo minsan. Tatay! Angel, nandito si tatay. Angel, nandito si nanay. Totoo nga. Miguel, anong inaasahan mo? Magising ka na. Para sa blind date, ayusin mo naman ang damit. Si Ate Ramos, ilan ang babae ang nagkakagusto sa kanya? Grace, hindi pa ako handa. Ubusin na lang. Kung hindi ka pupunta, hindi ko payagan si Angel. Tawagin kang Ninang. Sige na. Ako na lang makipagkita sa kanya. Wait lang. Maria, may hihingin ako sa'yo. Ipaliwalag mo para kay tatay! Hindi ganyan si tatay! Miguel! Maria! Bigyan mo ko ng oras. Ipapaliwanag ko to. Maria! Miguel! Maria! Miguel! Miguel, huwag kang sarcastic. Let me ask you, ang san mo, ba't nagbago ang salaysay ni tatay? O dahil umalis ako nang walang kaalam? Pitong taon na. Maria, ano bang gagawin ko sa'yo? Pumasok ka. Chief Miguel. Chief Miguel. Ano to? Salamat sa tulong nyo. Kung wala nang iba, binigay ko na yung gamit. Haalis na ako. Maria, naisip ko na. Ano? Maria, isang tanong lang. Sa puso mo ngayon, nandyan pa rin ako, hindi ba? Alam ko namang nandyan pa ako. Miguel, wala akong oras. BT1 mo. Office to. So what? Maria, naisip ko na. Kanino ka dati? Wala akong pake. Basta nandito ka sa tabi ko. Wala akong pake sa lahat. Maria, hindi ko na kayang mawala ka. Miguel, nandyan ka ba? Miguel? BT1 mo ako! Miguel. Ano to? Ano to? Nag-uusap kami tungkol kay Angel. Bakit? Todo. Opo. Masyado kaming nakafocus. Dalawang mahirap na kaso. Si Direktor sinabing tayo mag-isip ng plano. Ako, wala na akong gagawin. Naalis na ako. Ang kaba niya ay sobra na. Ganyan, mapaparanoid si Angel, Miguel. Pag may time, paki-remind. Opo, gagawin ko po. Nalunod siya sa pag-ibig. Miguel, bitawan mo ako. Miguel! Hello? Sino po ito? Si Maria de la Cruz ba ito? Opo. Si Antonio ito. 3 p.m. sa Cafe Mabini. See you there. Opo. See you later. May meeting bukas. Ilabas mo ng proposal. Good luck! Wait. Yung dalawang box, ipamigay na lang sa lahat. Salamat sa pagsisikap ninyo. Maganda ito, Eddie, salamat, Chief Miguel. Go! Hello? Kuya, tinatanong ulit si Isabela. Sabihin, busy ako. Kuya, nung araw, Reyes ang nagligtas sa atin. Panahon na, bigyan mo ng sagot si Isabela. Ang buhay ko, kailan pa naging responsibilidad mo? Kuya. Okay. Ako na bahala dito.
Miguel. Sa 7 taon, ikaw ang unang nag-aya. Isang Amerikano, isang latte. Hindi ko akalain na naalala mo na gusto ko latte. Siyempre, tagapaglitas ng Santos. Miguel, bago ako pumunta, binisita ko si Tito Miguel. Mahalaga sa kanya ang tungkol sa atin. Pasensya sa Ang dahilan ay gusto kong tanungin, 7 taon na ang lumipas. Siya pa rin ang gusto mo? Pasensya, kukunin ko lang ang tawag. Hello? Miss De La Cruz, dito! Sabi ni Grace, mahilig ka sa pula. Salamat. Umupo ka. Para sa forma na pakilala, ako si Antonio Ramos. Abogado ako sa Ramos Law Office. Kumusta? Ako si Maria. Narinig ko kamakailan nasa ospital ka. Kumusta? Okay lang ba? Okay naman. Ang operasyon ni Angel ay nakaschedule na. Kamakailan, mas marami akong oras. Libre? Maria, may sakit pa ang anak mo. Ang bilis mo namang hanap ng iba. Dr. Chief Miguel. Kayo magkakilala. Hindi lang kilala. Kami. Kami ay magkaklase. Mga ka-eskwela sa kolehiyo. Anong problema, Miguel? Miss De La Cruz. Matagal na hindi kita nakita. Isabela? Yung dati na sunod-sunuran kay Miguel na anak ng Reyes. Matagal na hindi kita nakita. Miguel, siya ba si Ate Antonio ang Ramos Law Office. Si Ate Antonio nga pala. Kaya pala pamilyar ang mukha. Miss De La Cruz, pagkatapos sa pagbabalik mo, binibigyan ka na agad ni Ate Antonio ng pansin. Hindi pangkaraniwan. Mengay dito, umalis na tayo. Miss De La Cruz, tuloy na tayo. Sabi ni Grace, may kailangan ka sa akin. Oh. Sa totoo lang, ito ay isang kaso na nangyari 7 taon na ang nakalipas. Akala ko para sa akin ka bumalik. Hindi ko akalain sa ganitong paraan. May kalalantiyan ka. Miguel, tigilan mo na. Buhat, hindi pa naginip. Miguel, ka naman umiinom dati. Bakit ka uminom ng marami? Umalis na. Puntahan natin ng ospital. Maria, sabi mo, bakit ka umalis? Bakit ka biglang nawala? Ako, Miguel, lasing ka. Sabi mo. 7 taon kitang hinanap. Alam mo ba ang 7 taon para sa akin? Ako, halos mamatay na ako. Pinapatay mo ako. Hindi, sa mga taon na ito, miss na miss din kita. Ginawa ko lahat para makita ka. Ngunit, lahat ay nabigo. Nagsisinungaling ka. Let me ask you. You said you missed me. Si Roberto? Si Antonio? Sa paningin mo, mababa ba ako para sa iyo? Kailangan bang maging kabilang sa mga lalaking nag-aagawan sa'yo? Miguel, anong sinasabi mo? Awan mo ako. Magaling ka sa pagsisinungaling. Patuloy kang magsinungaling. Patuloy kang magsinungaling.
Miguel. Binabalaan kita. Lumayo ka kay Kuya. Kuya! Miguel, hindi ko akalain na masasaktan ka. Pasensya na, talaga. Hindi pwede. Kailangan kong linawin kay Miguel. Bukod sa madubang sakit sa puso, kailangan nating lahat alalahanin na may transposisyon ng aorta. Kaya sa operasyon, sa aorta, sa lugar ng transposisyon, dapat mag-ingat. Nakita ko ba siya kahapon? Chief Miguel. Mayroon ka pa na gustong idagdag? Wala na. Okay, maganda na kayo. Siguraduhin natin walang pagkakamali. Miguel. Miguel, niluto ko to para sa'yo. Hindi ka pa kumakain ng almusal, di ba? Ang singsing na to ba ay singsing ng kasal niya at ni Roberto? Mahar. Dito. Sabi ni Grace, gusto mo ng pula? Salamat. Anong ibig sabihin nito, Miss De La Cruz? Miguel, gusto kong sabihin na... Miss De La Cruz, gamitin ang opisyal na pangalan. Para lang magbigay ng paalala. Huwag masyadong gahaman. Isa sa kaliwa. Isa sa kanan. May iniisip ang susunod. Ano ang ibig mong sabihin? Walang ibig sabihin. Itatama kong sinabi ko. Matapos ang operasyon ni Angel, huwag na tayong mag-usap. Ano? Mas mabuti na. Walang koneksyon na tayo. Eddie, bakit kagabi mo sinabi yun? Bakit nandyan pa ang litrato ko? Ang tanga mo, Miss De La Cruz. Mga salita ng lasing. Pinaniniwalaan mo. Saka nakamali ka. Ang dahilan bakit nandyan pa ang litrato mo, para maalala ko lagi, ang katangahan ko dati, at ang lahat ng pinagdaanan ng Santos. Ako? Miguel, may problema pa? Walang anuman. Isang pamilya ng pasyente. Walang dahilan lang. Pamilya ng pasyente. Sige na, break time na. Wala kang kinain buong umaga. Kain. Sige. Miss De La Cruz, ang lugo na to, ikaw na lang ang uminom. Miguel Santos, tuwa ka. Anong problema, Miguel? Pasensya. May lakad pa ako. Umuwi ka na. Miguel, ang tanghalian espesyal na inihanda ng chef. Siguradong pasok sa panlasa mo. Kain ka naman. Pasensya. Gusto kong mag-isa muna. Sige, ipangako mo sa akin, kain ka na maayos. Ay, bitawan mo. Hospital to. Wala si Maria. Pinaghirapan ko patahimikin si Angel. Huwag mo sirain. Mahina lang. Matagal na nating hindi nagkaganyan. Hanggal. Roberto, hayok ka. Hayok na, hindi kinakain ng kapitbahay. Chief Miguel! Nagpapahinga rin? Sato,
Sa Maynila Medical Center, may online surgery. Pinapatawag ka ni Direktor. Sama tayo. Sige. Chief Miguel. Chief Miguel. Hayop. Ha? Miguel, kinuha ko to para sa'yo. Hindi ka pa kumakain ng almusal, di ba? Chief Miguel, may problema? Ano nangyari? Di kita nakitang ganito dati. Ngayon, alam ko ng lahat. Alis na ako. Sana habang buhay, wala na kami relasyon. Duwag! Miss De La Cruz. Ate Ramos, bakit po kayo dito? Mahirapan ka mag-taxi ngayon. Halika, hahating kita. May problema ba? Parang wala sa sarili. Hahatid kita. Salamat, Ate Ramos. May lakad ka ba mamaya? Kain tayo, tara? Yung kaso dati, may update ba? Miss De La Cruz, wala kang lambing. Pasensya na. Huwag mag-alala. Yung kaso, nasa proseso na. Huwag muna magpanik. Sorry, ang teleponong tinatawagan ay patay. Simula nung sumakay ka, parang malungkot ka. May nangyari ba sa ospital? Pasensya na. Parang hindi ako okay na yon. Hindi. Ba't ang humihingi ng paumanhin? Wala akong magandang balita para sa'yo. Tiwala lang. Bigyan mo lang ako ng oras. Ate Ramos, ikaw... Maria, pwede mo na akong tawagin na Antonio? Ano? Maria! Ate Ramos, salamat sa tulong mo. Ngunit, salamat lang talaga. Naiintindihan mo? Ganun ba? Ako lang ang nagkamali. Maria! 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 Huwag kang mag-alala. Bumili ako ng mga paborito mo. Chief Miguel. Wait lang, Han. Mr. Villanueva, mabait kayo ng asawa mo. Siyempre, 7 taon na kami. Paano naman maghiwalay? 7 taon na nga. Chief Miguel, ano po? Sa pag-ibig, ang katapatan ng basehan. Oo, siyempre. Wait lang, hindi. Chief Miguel, ano po ibig sabihin nyo? May mga bagay na dapat ninyong malaman. Kung kaya mo, kayang din ng iba. Kung ayaw mo magsisi, alagaan mo ang mahal. Wala na akong sasabihin. May sira siya sa ulo. Kumusta? Okay ba ang usapan niyo ni Antonio? Grace, desidida na ako. Matapos ang operasyon ni Angel, mag-i-immigrate na ako. Kaya... Bakit biglaan? Pinilit mo umuwi para makausap si Miguel at ipaliwanag? Wala nang halaga. Wala na siyang paniniwala sa akin.
Itong singsing na to, binigay ko kay Maria. Hello? Papuntahin niyo ang pamilya ni Angel. Chief Miguel, kailangan niyo po ako. Bakit ikaw? Chief Miguel, ang operasyon ni Angel, may problema ba? Yung tarantadong si Roberto, pinapalagay niya yung kabit niya kay Angel. Wala. Hindi ikaw hinahanap ko. Umalis ka na. Oh. Wait, ang hinahanap ba ni Chief Miguel ay? Si Maria. Ang talino ko, kaya gagawin ko silang magkatuluyan. Maria, may lakad ako. Puntahan mo si Chief Miguel para kunin ang consent form. Maria, tanong ko lang, bakit hindi sinasagot ni Miguel ang tawag ko? Pinipilit mo ba siya ulit? Hindi, relax ka lang. Hindi ako makaka-relax. Ikaw ang sumira sa Santos at kay Miguel. Umalis ka nang walang paalam. Paano ka nakabalik dito? Hindi pa malinaw ang totoo. Bumalik ako para magbigay ng paliwanag sa Santos. Paliwanag? 7 taon siyang nagdusa. Ngayon mo lang naisip maging responsabale? Maria, sabihin ko sa'yo, ang Santos at Reyes ay magpapakasal na. Kung hindi ako bibitaw, walang pag-asa ka. Miss Reyes, tapos ka na ba? Public place to. Magwala ka sa ibang lugar. Maria, sapat na. Sapat na. Miguel, narinig mo ba? Binastos niya ako! Miss Reyes, ospital ito. Mag-ingat sa salita. Kung gusto mo ng consent form, sumunod ka sa akin. Usap tayo ng maayos. Usapan tungkol saan? Yung sinabi mo mismo. Mabilis mo na nakalimutan. Mas mabuti na. Walang koneksyon na. Diretsahan na lang. Kaya Ate Ramos, hanggang saan na kayo? Chief Miguel, mahilig ka manggialam. Ikaw! Ginaya ko lang ang sinabi mo. Ngunit, Chief Miguel, hindi ako tulad mo. Linawin ko na ngayon. Ako at si Antonio, walang relasyon. Maniniwala ka ba? Maniniwala ka o hindi? Sinabi mo mismo, wala na tayo. Koneksyon. Ako ay. Huwag ka mag-alala. Matapos ang operasyon ni ge-emigrate na ako. Alis ko na naman. Pinapangako ko, hindi na mag-aalala. Si Chief Miguel. Nalulung ako sa isang babae at naging ganito. Oy. Miguel, lasing ka na naman. Papadala ko ang address. Pumunta ka dito ngayon mismo. Oh. Masama ang pakiramdam ko. Kung hindi ka pupunta, iinom ako hanggang hindi ako makapag-opera. At hindi ko masave si Angel. Miguel, ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi mo may integridad ka. Agad mo nang nakalimutan? Bakit ka aalis ng bansa?
Ano? Maria, gusto mo bang mawalay sa akin? Bitawan mo ako! Maria, bakit? Bakit mo pa din suot ang singsing na to? Dahil may nararamdaman ka pa din? Gusto mo magbalikan tayo? Oh. Dati, akala ko pwede pa tayo magsimula ulit. Ngunit ngayon, mali ako. Miguel, ikaw ay duwag. Hindi ka karapat-dapat. Maria. Alam kong may nararamdaman ka pa. Mahal mo pa din ako. Ngunit bakit ikaw magpapakasal kay Roberto? Siya ay isang basura. Alam mo ba, nakita ko mismo siya kasama ang kaibigan mo sa hagdanan. Naglalandian. Pili mo ako, ha? Piliin mo ako. Pinapangako ko, hindi ko nagagawin ang mga bagay. Kahit na hindi mo siya kayang iwan, hayaan mo lang ako mabuhay sa tabi mo. Umayos ka. Ang katotohanan, isang beses ko lang sasabihin. Pakinggan mo. Pakinggan mo to. Ako at si Roberto. Miguel! Miguel! Maria. Grace, nandito ka na. Maria. Ang galing mo. Si Miguel na tahimik. Naging sunod-suluran sa'yo. Sa labas, mabay tatahimik. Di mo aakalain, ganun pala siya. Anong oras na? Nagtatawanan pa. May kasalanan din ako. Di ko sinabi agad. Kaya ganyan na ang maling pagkakaintindi. Grace, sabi mo si Miguel? Matagal na niloloko kahapon gabi. Sinabi pa niya, maraming hindi dapat sabihin. Kung malaman niya ang totoo, hindi kaya siya magwawala? Ano man ang mangyari, kailangan nating pag-usapan. Huwag kang mag-alala. Nag-usap na kami ni Roberto. Hayaan na lang siyang harapin ang galit ni Miguel. Si Roberto? Kaya niya ba? Huwag kang mag-alala. Umalis na tayo. Hindi. Ako na lang ang bababa. Wag, Maria. Ganyan ka lang. Lalo siyang magwawala. Ang sinabi mo kagabi, alam ko na lahat. Pinapunta kita dito para malaman Chief Miguel. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Respetado kita bilang doktor. Ngunit, nilalandi mo asawa ko. Parang sinabi na ni Maria. Mas mabuti na rin. Di na kailangan itago. Tama. Ganyan talaga. Ikaw! Tang tulad mo na sobrang seloso. Hindi magiging masaya si Maria. Ako ay iniisip, baka mahirap para kay Maria na yung nakita-kita. Ako ay nakahinga ng maluwag. Ano ibig mong sabihin? Personalan mo ako? Sabihin ko sa'yo, ang pagmamahal namin ni Maria ay mas malalim pa sa iniisip mo. Kahit na nakuha mo siya. Sapit, hindi ka mananalo. Saka, kahit hindi niya ako mapatawad, sa utang na loob niya, marami akong paraan para makuha siya. Maria. Hindi tama ang sinabi mo, Chief Miguel. Maria, bakit nandito ka? Miguel, buksan mo mata mo. Tingnan mo.
Sino ang nasa larawan? Totoo ba ito? Nagkamali ako sa inyo. Chief Miguel, wala akong ginawang masama. Saba na. Maria, ako... Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Miguel, makipag-usap ta naman. Sinasabi ko, iwala ka. Nagpanik lang ako dati. Wala akong pakialam dati. Miguel, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Maria, sa paningin mo pa, ang pinahalagahan ko at hindi ko makalimutan ay naging pangmanipula mo lang sa akin? Hindi! Hindi ganyan! Hindi ko ibig sabihin yun. Dahil utang na loob ko at pagkakasala ng Tela Cruz. Pwede mo na akong manipulahin? Mahal mo ba talaga ako? Naghalala ka ba? Hindi, Maria. Hindi ko alam na nandito ka. Ako, gusto ko lang, yung sinabi ko kanina, sinabi ko lang yun para... Sapat na! Wala akong paki sa palusot mo. Maria! Maria! Maria, usap tayo. Chief Miguel, ospital ito. Usap lang tayo tungkol sa trabaho. Maria, okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon ka-fragile. Gusto ko lang sabihin, malapit na ang operasyon. Parang may mali kay Chief Miguel. Mali siya. Ngunit para sa amin ni Roberto, siguro dahil lang talaga mahal ka niya, ganyan siya. Noong araw, may malaking problema. Bigla kang umalis. Nung nakita ko si Miguel, parang siya mismo ay Tsaka, hindi lang si Chief Miguel. Curious din ako. Nung araw, bakit ka biglang umalis? Ano ba talaga? Nung araw. Ano ba talaga ang nangyari nun? Nung panahong iyon. Nasaan si Miguel? Diba sabi nila nandito siya? Mga sinungaling kayo! Balik yung pasaporte ko! Uuwi na ako! Paumanhin, Miss De La Cruz. Nangako ako sa iyong ama na hindi ka papauwiin. Grace, hindi ko gustong pag-usapan ngayon. Sugar, huwag mo na sabihin. Sa tingin ko, si Miguel, para lang mahanap ka, halos mamatay siya. Siya na sobrang mayabang. Ngayon ay handang maging kabit. Paano naman? Talagang sasaktan ka at pahirapan. Muni, ay naku, mag-usap pa yun ng maayos. Malapit na operahan si Angel. Ang kondisyon ni Chief Miguel ay mahalaga sa operasyon. Gawin mo para kay Angel. Sige. Chief Miguel, parang pagod na po kayo. Kailangan niyo po ng glucose? Hindi na. Salamat. Miguel. Usap tayo. Sa araw na yon, hindi ko sinasadya. Patawad. Wala na. Okay, pinapatawad na kita. Sana ikaw ay makapag-focus sa operasyon ni Angel. Ikaw, aris ka pa rin. Munmano ngayon na ang galit ng pamilya hindi nabawasan. Kung mananatili, lalong magkakamali. Pasensya na. Walang problema.
Carlos de la Cruz? Bakit? Kilala niyo siya? Kumusta ang kanyang sakit? Hindi maganda. May malubang PTSD siya. Ang kinakatakutan namin sitwasyon. Carlos de la Cruz. Is this your karma? Umalis na ako. May trabaho pa ako. Salamat. Wait! Tulong mo ako. Tatay, si Dr. Ramon ang pinakamahusay na psychiatrist. Matagal ko siyang kinontak bago siya pumayag. Sundin mo lang ang doktor. Maria, ang tatay mo, hindi maintindihan. Pinilit mong umuwi dito. Bakit ka nagmamadaling umalis at mag-migrate pa? Tatay, huwag muna natin pag-usapan. Oras na. Kukunin ko report. Maghintay ka dito. Okay. Tatay. Tatay. Tatay, saan ka pumunta? Maria, gusto mong umalis? Dahil hindi mo mapatawad ang tatay mo? Tatay, saan ka ba ngayon? Maria. Tatay, nasa rooftop ka, di ba? Huwag kang gumalaw. Huwag kang mapapakaloko. Maria, sagutin mo ako. Hindi mo pa ba mapatawad ang tatay mo? Tatay, antayin mo ako. Tatay, anong ginagawa mo? Maria. Patawad, anak. Patawad sa Santos. Lalo na kay Miguel. May kasalanan ng tatay. Kailangan ko magbayad. Tatay. Kailangan ko magpakabayani. Sapat na. Sa tingin mo ba matatapos lahat pag namatay? Ama. Hayon ang nakaraan. Hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa mga nasaktan. Naiintindihan. Ama, may problema ka ba? Sabihin mo lang sa akin. Maria, ako... Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Ama... Maria, isa lang ang hiling ko. Kung may mangyari sa akin, pagdating ng panahon, alagaan mo si Tito Miguel. Hindi. Mula ngayon, ang gulo ninyong dalawa, hindi ko na pakikialaman. Kung may konsensya ka, hintayin mong gumaling ka, sulatan mo siya, at tingnan mo kung gaano kahirap ay Tito Miguel ang maghintay ng paliwanag. Okay na, Ama. Okay na. Pasensya na, Dr. Ramon. Pinaghintay pa po kayo. Walang problema. Asahan niyo kami. Ikaw. Carlos de la Cruz. Matagal na nating di nakita. Saan ka ba tatakbo? Miguel, si tatay mo, kumusta na? Hindi karapat dapat kang malaman ang tungkol kay tatay. Pasensya na. Miguel, bakit ka nandito? Anong tingin mo? Gusto mo bang maghigant? Okay? Ako ang may kasalanan. Ilagay mo sa akin. Hayaan si Maria. Walang kasalanan siya. Nung taon na yon, binago mo ang salaysay. Umalis si Maria nang walang paalam. Anong karapatan mo sabihing walang kasalanan siya? Hindi. Hindi ganoon. Si Maria, nung umalis, ang niloko ko siya sa eroplano. Ano? Hindi ba ikaw aalis na? Bakit ka pa nandito? Ano ba pakialam mo? Paano
Paano hindi? Mahal ko si Miguel. Hindi ko kaya makita nahihirapan siya. Ikaw naman, Maria. Alam mo ba, 7 taon na ang nakalipas, ang ginawa ninyo kasamaan ng laking pinsala sa kanya? Ano to? Bitiwan mo! Halos mamatay siya, alam mo ba? Ano? Nang lumabas ang hatol, hintay ka ni Miguel ng 7 araw. Ngunit ang natanggap niya ay balitang aalis ka ng bansa. Pinatay mo si Mrs. Santos. Simula nun, nagbago na si Miguel. Tapos nang ilibing si Mrs. Santos, nagsakit pa siya ng husto. Nung panahong iyon, ng lahat, hindi na magigising si Miguel. Ako, hindi ko alam. Maria, ang lahat ng ito kay Miguel ay dahil sa iyo. Ikaw ang sumira ng puso niya. Kung aalis ka, alis ka ng tuluyan. Tuwing lumalabas ka, lalong sinasaktan mo lang siya. Ano nangyari nun? Ako ang may kasalanan. Pasensya na, Maria. Ako ang sumira sa kanya. Tatay, buksan mo! Hayaan mo ako makita si Miguel! Kailangan ko makita siya! Tatay! Ang lahat ng papeles ni Maria. Malapit nang lumabas ang hatol. Hindi ako makakatakas. Maria ay ipinapasa ko sa iyo. Opo, Chief Carlos. Maria, hapiyong na tatay. Kung hindi, makukulong si Tito Miguel. Tito Villanueva, maghanda na po ng sasakyan. Kailangan ako ni Miguel. Kailangan kong makita siya. Miss De La Cruz, kalmado lang. Malaki ang kaso. Hindi lang si Fernando, ang iyong ama at ang mga opisyal ay makukulong. Ano? Tatay, ano ang itinatago mo sa amin? Maria, huwag kang mag-alala. May paraan ng tatay para manalo sa kasong ito. Ang pinakamalaga ay ipadala kayo ni Miguel mag-aral sa ibang bansa. Kung mananatili kayo, hindi kami makakilos. Sa ibang bansa? Ngunit... Walang oras para magpaliwanag. Naghihintay na si Miguel sa US. Tiwala lang kay tatay. Padalhan na siya. Halika, Miss De La Cruz. Tatay! Alis na. Tatay, tingnan mo kami! Mr. Cruz, susunduin. Alis na! Tatay! Tatay! Matapos umalis, nagreklamo siya. Ngunit, pinakuha ko ang kanyang pasaporte at binantayan ang lahat ng kanyang komunikasyon. Kung makipag-ugnayan siya sa iyo, agad kong Carlos! Simula noon, namatay ang iyong ina. Marahil ay naramdaman niya na humihingi ng tawad. At tinanggap na ang kapalaran. Simula noon, siya ay naghiwalay sa pamilya. Alam ko, habang buhay, di niya ako mapapatawad. Ako ang may kasalanan. Inyo na ako. Ako ang may kasalanan. Hayaan niyo akong mamatay. Carlos, magpakalma ka! Bago malaman ang katotohanan, wala kang karapatang mamatay! Maria, patawad anak. Ako ang may kasalanan. Sabihin mo, bakit mo pinadala si Maria sa ibang bansa? Bakit? Ako ang may kasalanan. Carlos, sumagot ka! Chief Miguel, sinabi mo malulutas mo ang kanyang problema, kaya pinayagan kitang tumulong. Ngayon, ano na ito? Pasensya na. Tapos na ang therapy ngayon. Tatay! Kaya pala may time ka ngayon. Andito din pala ang matandang to. Dito sa ospital. Gustong pahirapan si Miguel? Sapat na. Problema namin sa Santos, wala kang pakialam dito. Maria? Ang galit ng pamilya nyo, hindi matatapos sa buhay nyo. Kahit hindi ako piliin ni Miguel, wala kayong pag-asa. Miguel,
Dito. Ang sinabi mo, naririnig ko lahat. Ako. Wala akong pahintulot. Huwag kang magpakita sa harap ko. Maria, kayong dalawa na naman. Okay. Ikaw ang nagpilit. Maya. Tatay, umuwi na po kayo. Pupuntahan ko pa si Grace. Okay, antayin kita sa bahay. Maria. Sa isip, ang galit ng pamilya niyo, hindi matatanggal habang buhay. Kahit hindi ako piliin ni Miguel, wala na kayong pag-asa. Chief Miguel, narealize ko na nagkamali ako. Pasensya na. Nawala ako sa sarili. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa silid na ito, dalawa ang dapat kamutin. Si Carlos. At ang isa, ikaw. Hindi. Ako lang. Tsaka yung nasa labas, siya rin ay may malubhang post-traumatic stress disorder. Ibig mong sabihin, si Maria? Bagong kita lang tayo. Pero nararamdaman ko, pareho kayong tao. Sa katunayan, mas hirap siyang buhayin. Hindi kanya kinamumuhian. Kundi, ang kinamumuhian niya ay ang sarili. Kung kaibigan mo siya, makakaya mo bang panurin siyang magdusa? Maria! Maria, bukas tanghali. May oras ka ba? May sasabihin ako. Kain tayo? Walang oras. Wala naman kaming pag-uusapan. Since nang-desisyon ka na umalis, wala kailangang sabihin. Bagay na nun na... Maria, alam ko na lahat. Ako. Putang ina. Maria, huwag ka matakot. Maria. Parang naipit ang elevator. Maria, Maria, anong nangyari? Maria, Maria, okay ka lang? Okay ka lang? Takot ako. Huwag kang matakot. May sira ang elevator. Ang mekaniko, malapit nang malaman, malapit na tayong i-rest. Huwag Maria, ikaw. Galit ka ba sa akin? Ako? O, sa tingin mo, galit ako sa'yo? Hindi ko alam. Sa simula hanggang ngayon, hindi kita kinagalit kahit minsan. Pitong tao na. Buong pitong tao. Wala ka sa akin sa 7 taon. Hindi mo kasalanan. Di ko mahanap para makauwi.
At pagkatapos, di ko magawa na tawagan ka. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad? Palagi kong iniisip na ako ang biktima. Pero nakalimutan ko na nasaktan ka din. Maria. Patawarin mo ko. Ako? Maria. Miguel, ako... magkamatay ba tayo? Di naman. Bagong magkita lang tayo. Paano naman? Agad tayo paghiwalayin. Okay lang. Okay lang. Hello? Engineering, naririnig ba kayo? Naririnig. Anong problema ng elevator? Binabaybay na namin! Malapit na magamit ulit! Chief Miguel, ayos ka lang? Okay lang ako. Aris. Mas mapapakalma ka pag nagpa-check up. Mas mapapakalma ako pag nandito ka. Inggit ako. Ano? May pinsan akong bagong graduate. Gusto mo ipakilala ko kayo? Hindi na. May girlfriend ako. Sino ang niloloko mo? Palaging mag-isa ka lang. Paano mangyari yan? Biglaan nga. Bagong uwi lang. Siya ang aking fiancé. Fiancé? Finally, nagka-girlfriend ka na. Chief Miguel! Chief Miguel! Magkapit tayo. Next time na lang. Si Maria din. Kung hindi ka pupunta, baka si Maria maagaw ng iba. Ano? Pinatawag kita dahil may bagong development sa kaso. Walang rush. Pumili ka muna. Sige. Wow, ang swerte! Grace, bakit ka nandito? Destino na tayo'y magkita. Kain na tayo! Sige, kain na tayo. Bakit yun nandito? Sa tingin ko, mas bagay kayo ni Miguel. Chief Miguel, nagkita na tayo dati. Inimbitahan ko, si Maria sabi niya walang time. Pero nandito siya at kinakausap si Achi Ramos Maria. Duplicity ka talaga. Chief Miguel, sa tingin ko, kung sino ang gusto ni Maria, walang karapatan kang pakialaman. At Hidi Ramos, ano ang iyong kapasidad para pakialaman ako at ang aking kasintahan? Ano? Miguel, anong sinasabi mo? Bakit nag-aaway na kayo? Uminom muna ng tubig. Usapang mabuti. Aray, Chief Miguel, nasugatan ako ngayon. Para sa'yo. Kaya ikaw at si Miguel ay talagang magkasintahan? Ako at si Chief Miguel, talagang muntik na kami ikasal dati. Pinagtabuyan mo ako dahil din ba sa kanya? Ate Ramos, mali ka. Simulat sa pool, gusto ko lang malaman ang katotohanan. Walang iba. Sige, hindi na kita pipilitin. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil may bagong nadiskubre ako. Tingnan mo. 2? Resibo ito na pinirmahan ng tatay mo. Mukhang walang halaga, pero sinuri ko. Ang tatanggap ay dating gwardya ng UM. Kung tama ang memorya ko, ang UM ang iyong alma mater. Benji Lim? Oh. Walang maalala. Tingnan mo ito. Siya?
Alam ko siya. Sa 4th year, sinundan niya ako. Ngunit, may connection ng tatay ko sa kanya. Tama ang kutob ko. Sundan natin si Benji. Baka may bagong lead. Ganun pala. Ate Ramos, salamat. Salamat. Kung talagang nagpapasalamat, tuparin mo ang isa kong hiling. Sabi mo, Gusto ko maliban sa pagiging abogado mo, may iba pa akong papel. Bawa, pwede akong... Grace, kumusta ka na? Masakit pa ba? Nahimasmasan na. Walang problema. Ate Ramos, gabi na, hindi ka pumalis? Ako. Naghihintay pa si Angel. Ate Ramos, sumabay ako. Umalis na tayo. Huwag kang umalis. Linawin mo. Bakit siyang pinili mo kaysa sa akin? Ano? Mas gusto mo kumain sa kanya kaysa sa akin. Miguel, lumampas ka na. Tulong lang ni Ate Ramos sa kaso. Sa amin dalawa, hindi kami ganoon. Gusto lang kitang babalaan. Hindi siya kasing simple ng ipinapakita niya. Miguel, pwede ba? Huwag ka na magselos. Akong nagselos. Gusto lang kitang babalaan. Wala kang pakialam sa akin. Maglayo ka na rin kay Ate Ramos. Wala pa rin bang galit si Miguel? Heard the news? May fiancé na si Chief Miguel. Anong pamilya siya at napakaswerte? Balita, bagong uwi lang galing abroad. Childhood sweethearts pa sila. Childhood sweethearts? Sinasabi nila si Maria. Maria, putang tsina mo! Maria. Ano to? Maria! Anong ginagawa mo? Angel, huwag kang matakot. Nandito si tita. Huwag matakot. Maria, kailan ka naging fiancé ni Miguel? Sabi mo hindi mo siya nilalande. Anong trip mo ngayon? Hospital to. Huwag mo saktan ng bata. Walang hiya ka! Anong ginagawa niyo? Oh no! Nawala yung bata! Angel! Angel, gumising ka! Huwag akong takutin! Angel! Chief Miguel! Chief Miguel! Tulungan mo si Angel! Emergencia. Abesuhan si Chief Lim. I-schedule ang operasyon. Opo. Kumusta na? May panganib ba si Angel? Grabe ang sitwasyon. Kahit normal na operasyon, napakahirap gawin. Biglaan pa ito at hindi normal ang kanyang vital signs. Lalong mapanganib. Kaya maganda ka. Maria. Miguel, 6 anyos pa lang si Angel. Tulong, iligtas mo siya. Maria, maniwala ka sa akin. Nandito na si Chief Lim. Preparahin ang anesthesia. Simulan ang operasyon sa 5 minuto. Maria, ililigtas ko si Angel. Angel. Kumusta si Angel? Si Chief Miguel at Chief Lim ang nag-operate. Walang mangyayari. Angel, pasensya na, anak. Chris.
Stable na siya. Wala na siyang panganib. Okay na. Okay na si Angel. Chief Mika, salamat. Kung talaga magpasalamat, mag-treat ka na lang. Sige. Kuya, bumili ng bulaklak para sa girlfriend mo! Sige. Salamat. Kanina, hindi mo ako tinanggihan. Ah? Putang ina! Anak, anong ginagawa mo? Sa puso ni Miguel, wala ka doon. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Hindi yan, nanay. Miguel na yan ay tinanggap na ako. Sinisisi ko si Maria ang putangin ng yan. Nang bumalik siya, agad niyang kinuha si Miguel sa akin. Nanay, gusto ko lang maging maayos kami ni Miguel. Si Maria de la Cruz, ang putangin ng yan, gusto kong mamatay siya. Alam ni nanay, tutulungan ka ni nanay. Gagawin ko lahat para mawala yan. At ipapaluhod si Miguel para pakasalan ka. Parehong cute. Chief Miguel. Chief Miguel. Kumusta, Siyensya? Okay naman. Ngayon kasi, nagmamadali ng makalabas. Angel, sa susunod na linggo, pwede ka nang umuwi. Tito Miguel, bibigyan ka ng isang healing. Okay ba? Yay! Hurrah for Tito Miguel! Hurrah for Tito Miguel! Hello? Kuya, may problema. Bilisan mo sa opisina. Uy, si Chief Miguel, na mahirap imbitahan. Ngayon, mabilis dumating. Bakit ka narito? Nandito ako para tulungan kayo. Ganyan mo ba tratuhin ang tagapagligtas nyo? Kung mapasaya mo ako ngayon, ang pondo para sa Santos. Agad na dadating. Ano ba talaga gusto mo? Madali lang. Uminom ka ng alak. Huwag kang magpanggap. Isipin mo si Marco. Para sa proyektong ito, at kung matapos ito, ano mangyayari sa kanya? Sana totoo ang sinabi mo. Magaling kang uminom. Anong nilagay mo sa alak? Walang hiya. Miguel Santos, ikaw ang nagpilit sa akin. Maria, ikaw, nagpunta kay Miguel. Kayo, ayos na. Maria, ang kasalanan ko ang sumira sa inyo. Sa totoo lang, alam ko lahat. Sa loob ng maraming taon, hindi mo pa rin siya nakalimutan. Ngayon,
Kayong dalawa ay magkasama na. Ang kasalanan ko lahat. Pasensya na, anak. Pasensya na. Tatay, talagang nagsisisi ka. Tulungan mo ako. Benji Lim. Kilala mo siya, di ba? Nahanap mo siya. Tatay, ako ng tulong. Tulungan mo ako. Tulungan mo si Miguel. Huwag nga natin itago. Pwede ba? Darating din ang araw na ito. Nung ako ay technical director, sumali ako sa Santos. Tulong ko si Fernando sa bagong proyekto. Para malisting ang kumpanya. Parang naging adik. Malapit nang mag-IPO ang Santos. Para sa kumpanya, palaging nag-aaway si Fernando. Palaging may lihim na laban. Hindi ako pumapayag! Bagaman sa iyo ang Santos, kami mga stockholders, nag-invest din. Hindi niya kami pinapansin! Walang respeto! Fernando, masyado kang nagmamadali. Ang mga ito, palaging iniisip, sumipsip sa Santos para kumita. Kung ganito lang, paano ulad? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip para maalis sila. Putulin ang kita parang pumatay ng magulang. Fernando, hindi maganda ang gagawin mo. Para sa kumpanya, kailangan kong gawin ito. Fernando Santos sumama sa amin para sa investigasyon. Fernando, nangyayari? May reklamo si Fernando sangkot sa suhol. Dadalin siya para investigasyon. Paano nangyari to? Carlos, ako ay pinaslang. Tulungan mo ako. Sumama. Paano nangyari to? Anong... Eddie Garcia, kumusta? May pag-asa ba sa apela? Okay, naintindihan ko. Maghanda na... Ano ito? Carlos de la Cruz, kung ayaw mo may mangyari kay Maria, punta ka sa abandoned factory sa Kanluran. Alalahanin mag-isa. Carlos de la Cruz. Sino ka? Nasaan si Maria? Walang rush. Dalawang bagay. Una, sa pag-apela, gawin mo ang sinasabi ng papel na to. Huwag ka nang makialam sa Santos. Tama nga. Si Fernando ay inosente. Sino ka talaga? Huwag mo nang alamin. Sa pangalawa, matagal ko nang sinusundan ang anak mo. Ang balat niya, ang mga binti. Sabihin mong itigil ko. Ayaw ko pa nga eh. Hayop, patayan na to. 5 milyon. Protektado ang anak mo. Kung hindi... Technical director lang ako. Saan ko kukunin ang 5 milyon? Wala kang pera. Magutang ka sa opisina. Kailangan pa kitang turuan. Noong kailangan ng pera, napilitan ako mag-utang sa opisina. Yan ang pinagmulan ng kalahating resibo. Si Benji Lim. Ang totoo, nilapitan niya ako para takutin ka. Nung panahong iyon, alam ko na, si Fernando at ang Santos ay nahulog na sa malaking bitag. Ang buong pangyayari ay mas komplikado pa sa aking inaakala. Maria, walang choice si tatay. Nang malaman ng kaso, mapapakulong si tatay. Takot akong hindi ka maprotektahan, kaya ako sinadya kang paalisin. Tatay, matagal ka nag-imbestiga. Wala ka bang nahanap na kahit na ano?
Patuloy ako nag-imbestiga. Ngunit hindi lang. Walang nahagilap na mastermind. Kahit si Benji Lim, parang naglaho na lang. Marahi. Maling direksyon ang inyong tinutukoy. Marahi. Malalaman ko kung sino ang mastermind. Ano? Tatay, isipin mo, nung gumagsak ang stock ng Santos, si Miguel ang napautang para protektahan ang kumpanya. Kaya, iniisip ko na ang mastermind ay isa sa mga bumili ng kumpanya. Maria, lumaki ka na. Tatay, ang susunod na gawain, ako na ang bahala. Hindi. Alam ko lahat. Ang ginawa ni Fernando. Hindi siya nagnakaw. Kalaunan, naging kumpleto ang ebidensya. Ito ay nagpapahiwatig na malakas ang kalaban. Ibi, sasabihin ko kay Miguel, papayuhan ko siyang tulungan tayo para maibalik ang inyong integridad. Hindi pwede. Ako at si Tito Miguel ay nasira na ang buhay. Hindi ko kayang hayaan kayong maranasan din ito. Tatay, hindi mo ba naintindihan? Kung hindi malalaman ang katotohanan, ang bigat sa aking puso ay hindi mawawala. Si Miguel ay ganun din. Maria. Bakit mo pinapunta si Miguel dito? At ginawa mo pa to? Nanay, huwag kang mag-alala. Kinuha ko lang ng litrato para kay Maria, para malaman niya ang lugar niya. Wala kang dapat ipagmadali. Sumunod lang sa plano ko. Siya ay sa'yo rin balang araw. Ngunit nanay, hindi ko na makapaghintay. Tuwing nakikita si Miguel kasama ang putang yon, parang gusto ko na magwala. Gawin na. Hindi na tulad dati. Patayin natin ang Santos at sakupin. Sa huli, ipapaluhod ko si Miguel sa'yo. Hello? Kuya, may problema. Si Chairman Zamora, sinakdal ng pagnanakaw. Kinukuha na para imbestigahan. Ano? May nagsakdal na tumanggap ka ng suhol. Sumunod sa investigasyon. Umaga ng Setyembre 15, nasaan ka? Ako. This voice is being heard. Relax lang. Ano ba talagang nangyari? Ang Santos ay iniimbestigahan ulit. Dapat ng lubos na mawalan. Ikaw, maghanda sa pagkuha ng kumpanya. Sa oras na yon, tingnan natin si Miguel kung matigas pa rin ang ulo. Paano naman si Maria? Huwag mag-alala. Hindi siya sabihin kay Benji, magtago muna siya, huwag lumabas. Opo, Mrs. Reyes, agad ko pong gawin. Komite ng Integridad. Mrs. Reyes, sumama po sa amin para sa investigasyon. Ano? May ebidensya na ikaw ay sangkot sa pamumuwento. Pangumuwento? Mali yan. Alam ko na. Kayong dalawa ang may gawa, di ba? 7 taon na ang nakalipas, nilinlang ni Father Carlos si Fernando. Ngayon, ikaw naman ang manlinlang sa akin? Sino ang manlinlang malalaman natin? Ano ang ibig mong sabihin? Pumasok na. Carlos de la... Nandito si Miguel. May mukha ka pang lumabas? Mrs. Reyes, tanong ko, ang kaso ni Fernando at ang kaso ni Chairman Zamora, may kaugnayan ba sila? Ano ibig mong sabi? Ano ko malalaman? Ako, ang abogado ng kasong ito. Huwag matakot, sabihin mo kung ano talagang nangyari. Opo,
Chairman Zamora, tuwad sa 1 milyon ipapadala ko sa iyong account sa ibang bansa. Pijaman lang namin ang 2 datos. Ngunit, huwag mag-alala. Walang makakaalam. Ang nasa audio ay ang tagapamahalaan ng Reyes. Pang insulto yan! Isasampa kita! Mrs. Reyes, hindi pa natin alam kung sino ang magsasampa. Ang iyong tagapamahala at si Benji ay dinakip na para imbestigahan. Malapit nang lumantad ang katotohanan. Benji Lim? Niyo nalaman. Kuya, may problema. Si Chairman Zamora, sinampahan ng pagnanakaw. Dinakip para imbestigahan. Paano? Miguel, ang bagay na to, baka may kinalaman siya. Tama siya. Bakit? Bakit ninyo kami pinahamak? Si Fernando, nasa kulungan pa rin. At ang 2 bata, alam mo ba ang pinagdaanan ng 2 bata? Sa nangyari dati, hindi inosente si Fernando. Kinuha niya ang pera. Ang pagkakakulong niya ay nararapat sa kanya. Walang katotohanan! Pibiting siya. Hindi ko kayo titigilan! Alice! Miguel, hindi siguro totoo ang sinabi niya. Later, samahan kita puntahan si Tito Miguel. Okay? Okay. Miguel. Pasensya na sa inyo. Kung ibig sabihin nito? Nagmadali ako noon. Gusto kong ipon para bilhin ng shares. Hindi ko akalain na napatrap ako ng Reyes. Kaya, tanggap mo talagang pera noon? Ama, sa mga nalalabing, manatili ka na lang dito. Ang usapin ng Ray, ako mismo ang haharap. Miguel! Si Maria ay mabuting bata. Marami kaming utang sa kanya. Alam mo bang sinabi ng ama ko kanina? Ano? Sabi niya, marami kaming utang sa iyo. Lahat ay tapos na. Maria, hindi ko na gusto mawala ka. Gusto kong gamitin ang buhay ko para magbayad. Ikaw? Confession ba ito? Paano mo ipaliwanag to? Si Isabela to, nagpakuha siya habang tulog ako. Walang alam ako dito. Sumusumpa ako. Totoo. Sa huli, paiyakin ko si Miguel para lumuhod sa iyo. Silangga. Oh? Kuya, may problema. Si Chairman Zamora, sinakdan ng pagnanakaw. Kinukuha na para imbestigahan. Sa wakas, nahuli na ang malaking isda. Ikaw, sinubukan mo ako? Nasiselos ka ba? Sino nagseselos? Maria. 7 taon na kitang nawala. Hindi ko na gustong mawala ka. Ikaw,
Maria. Miguel. Sa pagbilang, di na mamalayan. 8 taon na ang lumipas. Maria. Hindi ko na kayang maghintay. Ikakasal ka ba sa akin? Ikasama siya! Ako. Oh.